May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen through us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my redeemer. Amen. Ikaw akong gitinguhan, Adonai ni Abraham, isa akong katulong. Ang balaod mo akong liyan, na ako makita ko kanimo. Ikaw ang gihigugman, Adonai ni Abraham, isa akong katulong. Ang balaod mo ang giya, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem daigod ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem daigod ka sa kanunay. Ikaw lang akong simbahon, Adonai ni Abraham, isa ako katulong. Ang balaod mo mao'y giya, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yuguan, Adonai ni Abraham, isa akong katulong. Walay lain gawas kanimo, ikaw lang, ug ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem daigod ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem daigod ka sa kanunay. Hello, ganing gabi po. Okay, dugtungan po natin yung ano natin noon. May it be your will before you, dali Lord lang, our God, that no mistake should. Okay, ganing gabi po, no? Dugtungan po natin yung topic po natin kagabi wherein nandun po yung proper procedure of going to MICB. Okay? So, kung may mga tanong po kayo, no, tanong nyo ngayon, then punta po tayo dun sa proper blessing kung saan yung panahon kung saan lulunod na po doon sa tubig. O, 'di ba? May prayer po bisarakti alikim doon sa Ezekiel po, 'di ba? Kagabi bago pumunta doon sa
habang nasa dagat ka pa. So ngayon, kung kaya mong hubarin lahat diyan sa diyan sa baybay pa ng dagat, sa hindi ka pa lumusong doon sa tubig, pwede pong gawin. Kaya lang hindi natin nakasanayan, kaya kalimitan po namin ginagamit is yung nagmamalong, pati lalaki, pati babae, tsaka nakaubad na lahat. So ganun po. So medyo less sacrifice po kasi nakataya naman tayo, tsaka magiging skandalo po doon sa mga nakakita kung ganyan. Buti kung nasa Israel or nasa Europe kung saan ang mga tao may lugar talaga sila na pwedeng mapuntahan para magmikbi. Okay, so yun nga, nasa sa atin po yun kung maghubad or hindi. Pero kung hindi maghubad, dahil nga iniingatan din natin yung natin, although kahit na hindi siya great sacrifice, pero kahit pa paano meron po siyang naaalis. Kasi ginawa namin yan doon sa Zamboanga, wherein nakita po talaga namin, karamihan sa mga kapatiran, nakita po na yung anino niya actually humiwalay sa kanya. O babae siya, tapos nung nakalunod siya ng isang nung lumubog siya, ng unang lubog niya, pagkatapos mag-prayer din maglubog. Then, nung makalubog siya, pag-ahon niya, nakita yung anino niya na humiwalay. Ganun. So, witness po dito yung mga kapatiran natin sa Zamboanga, kasi nung mag-mikbi kami, nung iwanan namin yung idolatry, yun nga, nagkaroon po kami ng mikbi, pangkalahatang mikbi doon sa kaya nagtataka yung mga kapitbahay. Although malayo, pero nagtataka sila bakit daw kami nagkukubo doon sa gitna ng dagat. Kasi kinubuan po namin. Kasi pangit din naman na makita din, no? Tapos nakapalibot pa yung mga kapatiran. Isa-isa, pinapapasok. So, yun nga, no? Yung mga babae na mga bantay doon, sila yung nakakita. So, ano gagawin? For what we will do in Mikvi. So, ano gagawin doon sa Mikvi? Sis, review lang doon sa first na kagabi, yung kagabi na video. Andun po yung nung isang araw, kasi nagsimula doon nung isang araw, kagabi, tapos ngayon. So, review mo lang yun, sis. Andyan lang yan sa natin timeline. Hindi po yan nawawala. So, yun nga, no? So, bago lumusong doon, depende yan sa atin. If nakahubad tayo pero may malong, or hubarin pati yung malong. Okay, so pagpunta dun sa dagat, make sure na kaya mo lumubog dun sa tubig kung hanggang saan mo gusto. Kung kaya mo na hanggang dito yung tubig na lumubog, ilubog mo yung buong katawan mo, lahat-lahat, pati buhok, pwede siya. Kaya lang, may warning na bawal talaga magkamot. Bawal isturbuhin yung mikbi. Dapat focus talaga kahit anong katidyan, dapat talaga. Dapat talaga na hindi magkamot, hindi ganun-ganun sa ulo, hindi ganun. So, pabayaan talaga siya. Totally na pabayaan. Then, nakahiwala yung mga nakasuklay, nakaayos, hindi magbuhol-buhol yung mga yung kilay, naka-toothbrush, natanggal na yung mga dito sa kuko, no, pati yung sa birit. So, lahat-lahat ng may buhok po, kailangan niya ayos po para hindi So, yun nga, nung paglusong na sa tubig, pili ka na kung hanggang saan yung kaya mo, then, okay. So, pili ka kung hanggang saan yung kaya mo, and then doon ka magsimula mag-recite. So, it's either recite or kakantahin. Kasi may paraan po kami para mas madali siyang ma-memorize. Kasi, paki-repeat lang, sis, na instruct talaga doon sa kagabi na lesson. Na-review kung pwede, review mo lang mamaya pagkatapos dito. Okay, so yung nung unang lusong, nung unang punta sa dagat, before maglusong dun sa dagat, before maglunod sa sarili, mag-recite muna ng Lev Tahor, Psalm 51:12. So meron po kaming recite. It's either in Hebrew, it's either in English, or it's either in Bisaya. But
most people actually prefer to recite this in Bisaya. Yung iba naman, English. Yung iba naman, Hebrew. O lalo na yung nasanay na sa pag-pronounce ng Hebrew. Kasi kalimitan naman sa atin, maliban lang dun sa mga bago, kung sa mga luma lang, ano na yan sila, marunong na yan magbasa, marunong na yan, may naiintindihan na yan kahit papano. So, yun nga, no? So, pag-recite niyan, una, lusong. So, sa unang lusong po, napakarami pong experiences po dyan. Andun lahat ng klaseng, yung disturbance ba, ang kate, lahat-lahat po, andun talaga. Tapos sa ikalawang lusong, medyo, andun pa yung makakalimutan mo talaga yung prayer. Kaya kami, gumagawa talaga na kami na paraan na kung sakali makalimutan namin, may maririnig kami dun sa malayo na pwede naming sundan. O para kaya ang ginagawa po talaga namin is actually kantahin. O, yun ang ginagawa namin. Kantahin. Para masundan namin yung song na nasa Then, so, lusong ulit. Then, tayo again. Pangalawa. Okay, recite again dito sa Libtahor, 51:12. Then, lusong ulit. Then, personal prayer. Then, ang kasi nangyayari ganito First lunod, ikalawang lunod, bago magsimula ang ikatlong lunod, meron ng prayer na nangyayari dyan. O, iba-iba po ang paraan. Yung iba, tatlong lunod muna bago ang prayer. Pero kung ako, mas maganda dito sa ikadalawa. Naisip ko kasi nga, na dito sa una, natanggal na yung physical na mo dun sa idolatry. Yan ang unang niya Doon sa pangalawa naman is yung spiritual uncleanness ang tatanggalin. So ibig sabihin, you have now the opportunity to pray to Hashem, then bago yung paglunod sa ikatlo, then pag ikatlo na, then tsaka mo sasabihin tahor. Okay? So kailangan nating intindihin para maisapuso po natin yung word na Libtahor. Anyway, yung Bisarakti Alikem is actually madali lang po yan kasi verse po yan dun sa Ezekiel. Okay, so may mga nabigyan po ako kagabi, may mga nagtanong, may nabigyan ako siguro naisip nila na medyo may problema ng konti kung maramihan. Una-una, kailangan magpunta doon sa venue, tapos babiyahe pa. So, siguro minabuti na lang din nila na sila na lang wherein meron naman ding instruction, no? So may mga humingi na po sa akin kagabi. Then yun nga, no? Sa pangatlo, pag-angat niyan, tun ang pronunciation ng tahor. Ibig sabihin, I am clean, I am pure. Then followed with Baruch Hashem. So yun po ang isa sa mga paraano at halos po buong area, even the Taguig, brethren na experience na po nila. Nung mga nauna na mga Taguig na napuntahan ko dyan, kasi unang unang salta ko po dyan sa Manila, nung in-invite ako ng mga Messianic dyan, buong simbahan talaga nila ang nakuha. In fact, medyo medyo nagulat kasi yung elder nila is actually nag-prepare po ng 3 yellow pad. Dito yan sila, hindi ako nagsisinungaling. Dito, yellow pad na tanong, tapos baliktaran pa yung tanong. They were surprised, no? Actually, hindi sila maka-imik dahil gaya ng sabi ko, alam ko kung ano yung mga pinag-aaralan ng Messianic. Kaya hindi nila ako basta-basta kasi alam ko yung mga librong ginagamit nila. So kung sa Messianic lang hindi sila basta-basta makakapasok po kasi alam ko yung mga baraha nila. Alam ko lahat 'yan. Kasi dati kami diyan pioneering yung father ko diyan. Dumami yan sila dahil doon sa father ko. Tsaka yung mga pioneering elder nila na matatanda na ngayon, yung iba namatay na, yung father ko pa talaga yung nagbaptize. Father ko pa yung nag-lay hands para maging elder sila.
So, yun nga, no? Isang buong simbahan sila. Then, nagkaroon kami ng schedule para mikvi. Pumunta pa talaga kami doon sa malayo. Sa Batangas, saan yung dagat na yun, itagig lang kami. So, pumunta pa kami doon sa medyo malayo pa. O sumakay mga 1 oras na higit ata. 1 oras kalahati na biyahe. O, bago kami nakaabot doon sa dagat. So, ligo ng dagat na lang. So, mamaya natin pag-usapan kung pwede maligo ng dagat. Okay. So, yun nga. Kailangan nating intindihin yung Psalm 51:12. So, ito nga, no, ang meaning ng Lebtahor, Berali Elohim, is ito po, create me a pure heart and a correct spirit renew within me. Yan po ang meaning. So, kung titingnan po natin, no, create me a pure heart. Kasi, ilan na lang talaga sa atin, no, ang meron lang talagang pure heart is yung mga bata. Kaya nga kung nag-aaway yung mga anak natin, ang dali-dali nilang, ngayon away, maya-maya, maglalaro na naman yan sila. Kasi napakadali nilang magpatawad yung mga bata. Sa atin matatanda, pinapatawad na kita, pero ang problema, tinatandaan pa. So, ibig sabihin, hindi talaga napatawad. Yun ang isa sa mga problema, no, sa mga medyo adult na, hindi man matanda, masakit masyadong pakinggan, pag tawagin matanda, tawagin na lang natin adult, pasosyalin natin konti, kasi ika nga. So, yung medyo adult na, yung mga nakakaintindi na kapag kami nakalaban, medyo mahirap magpatawad. Kung sasabihin man magpatawad, pero andun yung tinatandaan. Minsan, maisip pa na gumanti. Sige, hindi naman lahat sa iyong panahon. May araw ka din, pero wala na. Tapos mo nang sabihin na nakapagpatawad ka na. Okay? So, kaya nga, sabi dito, create me a pure heart. Actually, this heart was actually like, kagaya ng bata. Na madaling magpatawad, hindi madaling magalit. Yung ganun ba? Pure heart, pure intention, and then correct spirit renew within me. Ano daw? Correct spirit renew within me. Kasi nung una talaga, no, we are granted by God a pure spirit, a pure soul. Kaya lang, while tumatanda yung tao, lumalaki yung tao, nagkakaroon sila ng maraming curiosity. Ano kaya lasa niyan? Ano kayang pakiramdam pag natikman ko yan? So, ganun yung mga iniisip natin kapag okay, adult lang, o nga. So, yun nga, no? Medyo, medyo mahirap po sa atin. Then, kapag sinabing correct and a correct spirit, renew within me. Kasi nagsimula po tayo na mayroong correct soul. Bale, pure soul pa siya ba? When God granted us a soul, actually, ang binigay po ni God is pure soul. Kasi yung soul na nasa sa atin is, although recycle po yan, kasi hindi naman, di ba sabi ni Hashem, there is no new things under the sun. Lahat po yan, pati soul po, hindi po yan new. Maliban na lang dun sa new soul na hindi pa talaga pinanganak kasi may 2 soul kasing klase. Yung sinabing 288 soul, kasi hindi nyo kasi ito maintindihan Meron pong soul dito na bumagsak. Hindi po yan yung angel, hindi po yan. Ibang usapin po yung sinasabi ng mga Christian na angel. Dahil ang Hashem gustong magbigay ng blessing dito sa ginawa niya, ang problema, hindi maayos pagsalo ng mga heavens. Kasi even heavens cannot contain the lights, the power of lights of Hashem. Kaya hindi maiwasan na pagbagsak ng lights dyan sa vessel, may tumalsik. Diba? Makikita naman natin yan. Magsubok kayong magbagsak ng tubig dun sa baso, sa lalagyan. Pag binagsakan mo yan, tatalsik yung iba.
hindi talaga din maiiwasan na merong malalaglag. At yung malalaglag na yon, ang mission, bakit sinalo? Kasi ibigay doon sa baba. Sasaluhin ng ibang heavens. Ganun sana ang proseso. Ang kaso, nung bumagsak, may naunang bumagsak. Mali yun na proseso. Hindi yun ang tamang. So, yung bumagsak, tumalsik na una, sinalo yun ng second heaven. Second heaven from above, from the throne of Hashem. So, second heaven, third heaven yan siya if dito nakabase sa lupa. Kasi sa lupa, ito ang tinatawag na Asiya. Pangalawa, mula sa lupa, isang tawag is Yetzirah. Pangatlo, andun yung Birya. Then, pang-apat, andun yung Atsilot. So, nagsimula tayo sa taas kasi pabagsak. So, mula sa Atsilot, bumagsak. Ang problema, nung sa Atsilot pa siya, may tumalsik na. Sa source pa lang siya, nung lagyan na ng blessing na ganyan, may tumalsik. Ang nasalo, yung tumalsik. But the problem, yung talsik na yon is hindi din yung vessel sa baba, they cannot contain the intensity of the power of Hashem. Hindi niya kayang, yung lakas ng light, hindi niya kaya, kahit siya. So, ang problema, medyo nabasagan ng konti yung vessel. So, tumalsik ulit, pababa. So, sinalo ng pangatlong heaven galing sa taas. Ang problema, na lalo nang hindi na contain kasi hindi kaya. Saluhin talaga ang lights ni Hashem, hindi kaya. So, bumagsak ngayon yung mga pisik. At yung mga pisik na yon, yung mga sprinkle ba, parang yung nagwi-wielding gani na minahulog, hindi nasalo yan ng third heavens. Tumalon lahat yan doon sa baba. At meron pong bumagsak dito na 288 soul. Kaya yung 288 soul, isa dyan kay Adam. Isa din yung kay Haring David. So, ngayon nga, ang unang nagamit na soul dyan is ang kay Adam. Kaya nga ang tawag sa kanya is Adam Harrison. The first Adam. The first man. Okay, Adam means man. Okay? So, the first man siya ang una. Kaya lang, yung ni Adam, yung sitwasyon niya is andun siya sa, dahil nga, kahit na pisik lang siya, pure siya. Tapos, ginawa siyang pisikal. Pumasok siya doon sa katawan, binigyan siya ng physical na katawan. Ginawan siya ni Hashem ng physical na katawan. At yung physical na yon is hindi basta-basta physical yon kasi galing yung lupa na ginamit sa kanya is galing doon sa 4 quarters of the earth. Okay, Jigs Benoak, allegorical po ba yan, metaphorical or literal? Lahat ng sinabi po niyan, allegorical, metaphorical, and literal, lahat po yan. Nagamit po dito sa first creation. Okay? Kasi maraming mga code, marami pong mga naka-code dyan. Pero ganun po yung storya ng Torah. So, nung masalo, nung ginawa na ng katawan, yung unang katawan, yung unang soul na nalagay sa katawan ng tao, dahil ginawa ng body, yun po ang tinatawag na old soul. Old soul po lahat yun. Pero yung 288 is may mission yun sila na bumalik doon sa original state para ibagsak ulit from Atsilot to Birya na proper na talaga na maayos. So, kailangan siyang paigtingin yung mga vessel nila. Kasi hindi nila kaya i-contain ang power ni Hashem. Kailangan paigtingin. Kailangan paigtingin sa baba. Kailangan pagpaigtingin dito sa, dito sa Asiya. Para mabigay ng tama ang blessing mula kay Hashem at matanggap ito ng maayos ng buong mundo. Kaya lang bumagsak. So, yung 288 is kailangan bumalik doon sa original state, doon sa sitwasyon na nasa kamay siya ni Hashem. Para maibigay ulit ang tamang blessing doon sa Atsilot, ibagsak ulit doon sa
Birya, ibagsak ulit sa Yetzirah at ibagsak dito sa Asia. Okay? So, ganun po ang misyon ng soul. Yung sparks na yon na natapon na lights, yun po ang mga soul. At isa po doon ang soul ni Adam. Si Adam ang tinawag na unang tao. Kaya ang tawag sa kanya, Adam Harrison, the first man. Ngayon, nanganak siya. Itong mga anak niya is actually part yun ng old soul. Kasi galing siya doon kay Adam. So, 288 minus 1, 287. Isa po doon kay David. Sa 287. So, ibig sabihin, nang pumasok ang soul doon kay Hari David, is new soul po ang tawag sa kanya. Kasi, hindi siya galing doon kay Adam. Pero, okay, Remy and L, hello Brad Yong, saan ba galing ang 200 souls? Okay, ang 288 soul is galing yan doon sa lights ni Hashem, kasi ang Hashem, may plano siyang, gumawa siya ng earth. Pero aanhin naman yung earth kung walang blessing, bali basbas ni Hashem ba? Bibigyan niya ng blessing. So, kaya lang ang blessing is true lights ni Hashem. Power of Hashem is the true lights. Kaya lang nung binigay doon sa ikaapat na heavens, hindi nakayanan ang lights ni Hashem. Hindi kayan ang bisel, ang lalagyan, ang power ni Hashem ito malsik na maliit. Yung maliit na yun, sinalo yun ng pangalawang heaven mula sa taas. Isa, dalawa. Sinalo ng pangalawang heaven. Hindi din niya nakayanan. Tumalsik ngayon doon sa pangatlo. Sinalo naman ang pangatlo, which is the Yetzirah. Ang problema, nabasag po ang Yetzirah. Hindi din nakayanan. So, nahulog ang 200. Nahulog siya as parang yung welding, yung lights na yun, para yung ano ba, kung sa ano pa, parang mga kometa na nahulog. So, ganun po, 288 po dito sa Asia bumagsak. So, ang misyon nila is ibalik lahat yun sila, 288, doon sa original para maayos yung pagbigay ng blessing dito sa earth. Kasi karapat dapat matanggap ng earth ang tamang blessing kay Hashem. Kasi po, the creation of Hashem is actually perfect. Kaya lang, because of the intensity, doon sa lights ni Hashem is hindi talaga kaya. Okay. At yung vessel is ma-prepare lang yan kapag yung mga dito, tao sa ubos, yung nabigyan ng soul is ma-prepare. Maayos nila ba yung pagkakamali? Bakit nabasag yung mga vessel? At nasa mga kamay po natin yan. Kailangan na yung 288 soul is maibalik doon sa taas ulit at ma-perfect pagbigay dito sa world so that the world can receive the perfections of Hashem. Kaya hopefully naintindihan natin ha. Ngayon, ang una is si Adam. Nung natanong siya ng anghel, Adam, you have 1,000 years to rectify your soul para makabalik ka doon sa original state sa taas. Sabi naman ni Adam, oo nga, taas ng panahon ko para ano yung tao. So sabi niya, baka may gusto kang bigyan dyan. O, sabi niya, tingin-tingin siya sa mga soul ganyan, nakita niya ang very tiny soul. Sabi niya, kawawa naman yan, kaninong soul yan? So sabi ng angel, that is the soul of David. And that soul was only intended for 3 hours. Intended to live for 3 hours. So doon nagka-problema. Kasi tanong ni Adam, kaya ba niyang i-rectify? 3 oras lang yung panahon niya? Okay, Jason Binoa, kung new soul si David, bakit po marami siyang suffering? Okay, masasagot po yan ngayon, no? So, yun nga, no? Si David a new soul. Tapos si David is intended only to live for 3 hours. How can he rectify? If 3 hours meron siya. So, okay. Share ko yung 70 years old. 70 years ko. So, 1,000 minus 70 equals 930. Kaya nung umabot na si Adam ng 930, wala na siya. Patay na siya. Kasi yung 70 niya, binigay niya doon kay Adam. So, Adam, meron ka rin ngayon siyang 70 plus 3 hours.
plus 3 hours. So 70 and 3 hours. So dito masasagot ang tanong ni Jason Binoak. Kung new soul si David Ak, bakit po marami siyang suffering? Natural. O bakit siya maraming suffering? Kasi yung soul niya is galing na kang Adam, in which yung soul ni Adam is marami na pong pagkakamali. Marami ng pagkakamali. Kasi, although naibigay yun ni Adam doon sa kay David na 70, pero magagrant lang ng 70 kapag ka namatay si Adam at the age of 930. So yung 930, ang dami na kayang kasalanan ni Adam. At damay yung 70 na natira para ma-rectify si Adam. So yung 70 ngayon ang may hold para ma-rectify si Adam kasi siya na lang ang natitirang taon kung sana hindi niya binigay doon kay David. Then sa 930 niya, kung madadagdagan ng 70 yun, siguro may pag-asa pa na ma-correct. Ang kaso hindi, wala na siyang chance. Nung malaman niya na pwede palang magtisyuba, bandang huli na. Kasi ang una talagang nakaalam na pwede palang mag-repent is si Cain. Kaya nung magkita sila ni Adam, natanong si Adam, Cain, ano bang verdict mo? O, ano ba ang punishment mo? O, so tanong naman sagot naman ni Cain, hindi mo ba alam na yung kalahati ng kasalanan ko is napatawad na ni Hashem? Ha? Pwede pala mapatawad? So, ibig sabihin, hindi alam ni Adam na pwede palang tawarin yung kasalanan na gawa. Kasi po, ang word na tishuba is actually created yan on the first day. Ready na po ang gamot. Ready na ang gamot before pa ang tao magkamali. So, hindi niya alam. Ang problema, hindi niya alam. So, sabi ni Cain, yung kalahati na patawad because I accepted that I am a sinner. Makasalanan ako, so tinanggap ko talaga yung pinagsisihan ko yan. Pero, kahit na anong sisi mo dyan, yung kalahati is mapapatawad lang kung nawala ang epekto ng kasalanan. So, ang epekto ng kasalanan ni Cain is magkakaroon siya ng mga anak na marami na masasama. Pero napatawad yan sa panahon na nalunod lahat, namatay lahat. Bakit Brother Emmanuel, si Naama na asawa ni Noach is buhay pa? Di ba sabi ko sa inyo, hindi po lahat ng anak ni Cain ay masama? Di ba sabi ko, halos, ibig sabihin halos, mga anak ni Cain ay masama. So ibig sabihin, hindi lahat. Merong iilan talaga din na natira. Okay? Di ba years lang yon ibinigay para humaba pa ang buhay ni David para siya labot sa rectification ni Adam kasi new soul, hindi siya nanggaling sa soul root ni Adam. Oo nga, new soul siya, pero kasama doon sa katawan, sa new soul, ang edad na karugtong kay Adam. So yung karugtong kay Adam is marami yung baggage Kasi dapat yung 70 ang ginamit ni Adam para ma-rectify siya kasi within 930 years is hindi siya na-rectify. So meron pa sana siyang 70 ang kaso binigay niya. So obligasyon ngayon nung 70 souls, 70 years niya na binigay kay David, magamit sana niya yun para ma-rectify yung pagkatao niya, yung buong soul niya. Ang kaso naibigay niya na hindi niya na pwedeng bawiin. In fact, sabi ng anghel, Adam, mamamatay ka na ngayon kasi 930 ka na. Maya, patay ka na. So sabi naman ni Adam, patay ako 1,000 years yung taon ko, rectification. So ibig sabihin, kumpiyansa siya kasi mataas pa yung edad niya. Hindi niya nakalimutan niya na yung 70 is naibigay niya doon kay David. Kaya sabi ng anghel, 1,000? Baka nakalimutan mo, binigay mo kay Haring David yung 70. So kung hindi niya binigay yun, din sana magamit niya yun doon sa rectification. Yung kaso wala. So nasa burden ni David na i-rectify yung sin ni Adam.
70 plus 3 hours equals 70 and 3 hours. Sa panahon naman na matandang-matanda na, 70 na, and almost 3 hours na ang buhay ni Haring David, si Angel of Death, nagka-problema. Di ba, nasabi ko yan nung isang gabi? Nagka-problema ang soul, nagka-problema ang Angel of Death. Kasi hindi siya makuha ng Angel of Death kasi nag-aaral ng Torah. Kaya ginawa ng paraan ni Angel of Death na galawin siya, na istorbuhin siya para ma-stop yung pag-aaral niya ng Torah. At makuha siya. So, ginalaw niya yung kahoy sa labas. Nung napalingon kasi medyo maingay, ay, ano kayo nangyari dun sa kahoy na yan? Bakit umuuga? So, pinuntahan niya. So, na-stop siya pag-aaral ng Torah. So, doon siya nadulas. Kasi may trap din na hinanda ang Angel of Death. Doon siya nadulas at yun ang dahilan ng kinamatay ni Hari David. Ngayon, Hari David also did not rectify. Kasi hindi nawala ang resulta. Kasi ang half mapatawad pag nag-repent. Pero yung half is ang resulta. In which ang half sa kasalanan ni Adam is yung resulta na death. Bakit namamatay ang tao? Kasi dahil dun sa kasalanan. So, yun ang resulta. Ang kaso hindi nawala ang death during the time of Adam. So, ibig sabihin, kailangan ma-rectify yun ni Adam. Ni David. So, mawawala lang ang death according to the sages in the time of Mosiah. Okay? So, sino yung Mosiah? Actually, that is Adam. Tingnan nyo na. Word Adam, A, D, and M. A stands for the word Adam. D stands for the word David. And M stands for the word Moshe. Adam. So, in the time of Moshe, hindi na siya pwedeng mamatay kasi naubos na yung chance niya na mag-rectify. 1,930 plus 70 equals 1,000. So, ang Moshe ngayon na magre-rectify is mawawala ang death. So, kapag may nag-claim na Moshe na siya ang Messiah and yet namatay, then, meaning, hindi siya si Adam. Kasi, paano mamamatay kung tapos na yung lifespan na binigay sa'yo? So, hindi pwedeng mamatay ang Moshe. Yan ang mga rason bakit hindi pwedeng mamatay. Okay? Jigs Benoak, yung souls na nabagsak sa Asia, okay, which is one of the 4 spiritual realms, related po ba yan sa 974 souls? Actually, hindi po. That is different. Kasi yung 974, that was actually the original plan of Hashem. Plano yan siya. Na kapag medyo nagka-problema dun sa mga unang bumagsak, may mga soul na pwede niya pang gawing pure kasi hindi pa nakasimba dun sa mga idolatry. Plano yan siya. Yan talaga ang original plan. Kasi kahit na hindi magkasala ang tao, dadami siya eh. And all the 974 souls is the perfectness of the whole soul. Plano yan siya na kapag ka nag-succeed ito na mabalik doon, 974 nang ibabagsak yan. Bagsak na lahat yung Plano pa yan. Kaya lang, paano mabagsak yung 974 na yan, samantalang hindi pa nakabalik lahat doon kay Hashem. Para maibigay ulit. At maibalik lang yung kabuuan ng soul na yan during the time of Mosiah. Kaya ang death is mawawala during the time of the Mosiah. Kaya, wala nang reincarnation. Wala na ring sin. Wala na ring suffering. Wala na ring gihinom during the time of the Messiah. So, ano ang meron during the time of Messiah? The time of Messiah, meron a resurrection of the dead. Kung saan ibibigay na po ang reward sa lahat ng mga tao na nagkaroon ng suffering para nagkaroon ng effort para lumapit ulit doon kay
So that is the time. Okay? So, paano, Brother Yong? Sa pag-aaral po natin nung araw, maraming body ang napasukan, 'di ba? Sabi mo nga, even 1,000 times. Saang soul doon, saang body doon mabibigyan ng reward? Okay, actually, ganito yan. Lahat po ng body na may natupad, kahit na isang command, assured po to resurrection of the dead. Kasi kapag kami natupad, halimbawa sa atin sa 7, kahit na yung iba nasunod natin pero medyo papakloy-pakloy, may chance ka kasi na magkaroon ng reincarnation. At bawat life na reincarnation is meron kang isa dyan na matutupad talaga. At yung matutupad na yon is kahit na maging kasalanan mo pa dito ulit, hindi na yan siya masisira. So yung kasalanan mo dito ulit is ang mangyayari sa kanya, babawiin yun through suffering. Magsasuffer ka para sa kasalanan na yun habang buhay ka pa. Okay? Jigs Benoak, so we are all part of the 26 souls, 288. We are all part of the soul of Adam. So, ang nangyari, 287, kasama ang soul ni David. Si David pinanganak, new soul siya, pero nahaluan siya ng soul ni Adam. So, dalawa po ang nakuha sa new soul. 288 minus 2 equals 286. So, ang nangyari po sa 286, meron pong every generation na pinabababa. Merong generation na maano siya, ianak sa tao. Okay, bakit po ganun? Kailangan siyang maianak sa every generation para po hindi mag-go into chaos at hindi po masira ang creation. Kasi kapag wala ng righteous na natira sa kada henerasyon, ang mundo po masisira. Ang problema, yung 286, ang problema doon kapag sila din nagkasala. Another rectification yun. Tapos pag nakasala yung isa sa mga 286, ano yung magiging 600,000 na spark yan siya. Yung spark na yung spark na magiging basag niya is actually yun ang tinatawag na root soul. Kagaya ni Adam, nung nagkasala si Adam, ibig buo siya na isang soul, nagkasala siya, nabasag yun. So yung basag na yun is 600,000. Isa yan doon kay Cain at saka kay Abel. So nabasag yan. Nung nabasag siya, is kapag yung nabasag siya, ang unang tawag doon is yung root soul. So yung root soul, pag nagkasala yon, another 600,000 spark. Kaya marami ang tao. Pero mula lang doon sa isang soul. Okay. Si David, may new soul siya. 3 hours. Kaya si David, kahit paano, maswerte siya. Naging king kaya siya. O, di ba? Maswerte kaya siya. Taga-alaga lang kaya siya ng shepherd lang kaya siya. Taga-alaga ng kambing, karnero. Pero naging hari siya. Despite doon sa mga maraming suffering niya. Kasi nga, yung ibang soul niya is galing doon kay Adam. But the soul of Adam will be rectified, completely rectified during the time of the Messiah. Jason Benoak from Cebu, ang 70 years ba ni Adam aki nga gi-preserve niya para kang David after nabato sa iyang pagkasala? Yes. Kasi hindi maibibigay ang 70 years hanggat hindi namatay yung tao. Parang pamana ba? Pamana. Kailan mo da ibibigay yung pamana? Buhay ka pa? Or mamaya na pagpatay? Gawa ka na lang ng sulat na kapag nawala ako, yung kayamanan ko, ibibigay ko Tarpulana, ang share ni Tarpulano, ganito. Parang ganun yan siya. Hindi yan ibibigay habang buhay pa siya. O bakit? Kasi kung ibibigay niya ngayon, kung hindi pa siya namatay, ano ang maaani niya? So matutulad siya ng isang matanda na buhay pa siya, edad niya, pagpalagay natin, 80.
So, binuklod-buklod niya na yung mga pinamanahan niya. So, nung binuklod niya, wala natira sa kanya kasi siniguro niya na mabigyan lahat yung mga anak. Total, ako matanda na, ganun-ganun na lang ako sa mga anak ko. Yung lupa ko, bigay ko na lang sa kanila para sila na mag-alaga nitong lupa na ibibigay ko. So, walang natira sa kanya. Ang problema, mga anak, puro bulayog. Puro mga maldito. So, namatay siya na walang-wala. Na halos di siya makakain. At marami pong ganyan sa atin ngayon. Kaya hindi talaga pwede na ibigay ang mana before mamatay. Dapat ibigay ang mana after siya mamatay. Para yung mga apo, sa kanya ba, nakahangad, nakatingin, may respeto kasi mayaman ko, yung lulo ko. Pag nagkasakit yan, alagaan ko yan kasi baka mapitin ako ng konting, grasya. O, ganyan yun. Okay, hopefully nakuha po. So, ang mana, ibibigay after. Kaya, kay David, bago na ibigay, kasi paano ibibigay kay David? Hindi pa naman na ipanganak din si David. So, nung namatay si Adam, dahil nga sa promise niya na ang 70, sinabihan siya ng angel, remember, ang 70, binigay mo kay... Actually, kung hindi niya lang naipangako, yun, magamit pa niya yun sana sa pag-rectify. Yung kaso, hindi nabigay niya. So, wala na, huli na. So, hindi niya na-rectify. Kasi ang 70K, hari David. Kasi mga tao noon po, may word of honor. Kung ano yung sinabi, yun talaga gagawin. O hindi katulad ngayon, yung oo mo ngayon, bukas, hindi na. Iba na yung naisip. Yun ang problema. So, natanggap ni Haring David yung soul na 70, the time na dinugtong doon sa 3 hours. So, nauna ang 3 hours kasi pwede po yun. Pwede po yun, dugtong. So, dugtong, kaya maswerte siya. Maswerte sila. Kasi meron po siyang yung soul. Okay, akyong ang sin pala ang cause for the fragmentation and multiplication of souls through process of reincarnation. Yes, correct. Surest infinity, do you mean to say the Messiah who will come to save the world is Adam? Yes. Si Adam po yan. That is the soul, the whole soul, the 1,000 soul of Adam, who are already rectified. Kasi during the time of Moshiach is actually death will cease. Mawawala ang death. So pag nawala ang death, then, ibig sabihin, na-rectify na ang sin ni Adam. So, yun ang completeness ng soul ni Adam. Kaya hindi po pwedeng mamatay ang Moshiach. Kasi the soul of Adam is the soul of Moshiach. Okay, salamat sa mga tanong, no? So, hopefully naintindihan po natin yung process. So, habang lumalaki yung tao na napasukan ng soul, is nagkakaroon po, ang soul natin pure kasi galing sa gihinom yan eh. Nung galing sa gihinom, nasa arabot na. Kapag lalaki na maraming ginawang mali, may chance po, maraming chance. So, babagsak ulit yan. Bibigyan ng chance ni Hashem yan. So, ang problema lang, gaano niya katagal i-rectify yung sarili niya. So, kapag hindi niya na-rectify, another body. Doon po siya. Kaya sabi, even until 1,000 times. Okay? Herbert Pamesa, dili si GC ang Messiah kung hindi si Adam. Okay? Actually, hindi din kasi ang word of Moshiach, that is word for a messenger na utusan. Okay? Ngayon, yung Moshiach in every generation, actually, andyan siya. Ready siya in every generation. Pero he is actually ang kabuuan ni Adam. Kaya lang hindi siya maka-arise as Moshiach kasi hindi ready yung mga estudyante niya. The teacher only come when the student is ready. So hangga't hindi makita ang readiness ng Israel, hindi po titindig ang Moshiach. Although naandyan siya in every generation. Buhay siya in every generation. Palipat-lipat lang ng mga bani. Mamatay yung
pinasukan ng Mosyak, umamatay, then next generation, andun din siya, iaanak siya ulit. So tao po siya, flesh and blood. Hindi po siya magikiro na kagaya ng sinasabi ni Jesus. Pwede siyang miracle worker, pero hindi talaga yung pagiging miracle worker niya. Bakit siya tinanghal na Messiah? Because the word Messiah means messenger, anointed messenger. Yung inutusan talaga. Okay? Okay. Hindi ba pwede ma-rectify si David on 3 hours kasi wala pa naman sila kasalanan at new soul pa siya? Okay. During the time of David, ang bata po, masuso na po. Dadaan na sa 9 months. Hindi kagaya nung araw ni Cain at ni Abel, na nung ipanganak sila, nakakatayo na, nakakahanap na ng pagkain. May sarili ng ano. Si David is hindi na ganun. Kailangan pa siya dumaan dun sa baby, 9 months sa tiyan. Nung ipanganak, kailangan dumaan siya na baby pa siya. So, in 3 hours niya, ano magagawa? So, kailangan talaga ang soul ni Adam para madugtungan yung pagka-baby niya. Kailangan siyang lumaki. So, marami siyang suffering. Kasi, ang nagamit niya, actually, ang soul na ni Adam. Buti sana kung yung 3 hours is kagaya nila Cain. Kaya yan. Nawala pang baggage ba? Hahanap pa lang ng problema. Pero ang problema, sa panahon na siya ni Haring David, sa panahon na kung saan andun na yung course ni Eve. Ang course ni Eve is dadaan ng Siyam, palalakihin mo pa yung bata kasi hindi katulad ni Cain na hindi kailangan palikihin. Kasi parang kambing, marunong nang maglakad, marunong nang managsib, kumain, maghanap ng pagkain, ganun yung unang tao ng araw. Si Cain at si Abel. Pero dahil dun sa nagawang mali ni Kava, ni Eve, no? Dahil dun sa pagkakamali na yon is actually nag-expand yung time niya kasi kailangan niya maging baby, kailangan niyang umabot doon sa 13 years old para maging mature siya. So, yun ang problema sa panahon ni Adam. So, kung 3 hours lang ang oras niya, hindi siya marirectify. Kasi wala siyang magagawa sa 3 hours. Ang pag-rectify is kailangan may magawa ka para ma-rectify. Although, pure soul siya, pero kailangan niya ma-rectify. So, may gagawin siya para ma-rectify. Ang problema, wala siyang magagawa kasi 3 hours lang. Baby pa siya. Salamat sa tanong, Jason Binoak. Herbert Pamisa at si Adam din ang Mosyak na huling araw na darating. Yes, kailan po ba babalik ang Mosyak? Depende po yan kung gaano kahanda ang Israel. Pero sabi ng mga rabbis, nasa alas 3 na daw ang panahon natin. Almost nasa pinto na. Papasok na lang sa room para ituro dun sa mga estudyante ang tamang pagkakaintindi sa Torah. So, ibig sabihin, man was actually given 6,000 years to rectify. And that 6,000 years is may kulang na lang po tayo sa Jewish calendar. May kulang na lang tayo na more than 200 years. 224 or 214 years. So sa 214 years, hindi pa sa panahon natin. Kasi hindi naman tayo aabot ng 214 years eh. Pero posibleng ma-rectify natin ngayon or posibleng magkaroon pa tayo ng another incarnation. O kasi nag-aaral tayo ng Torah, yung mga taong nag-aaral ng Torah, hindi yan tatanggapin sa Gihinom kasi lalamig ang Gihinom, lalo na katulad natin naggrabe talaga yung Torah study, hindi tatanggapin sa Gihinom. So, ipapanganak ka kaagad. Kasi hindi ka naman pwede na magpasyal-pasyal dito kasi katagalan yan, magiging demon ka kung nagkamali ka pa dyan. So, yung pagbabalik ng Mosyak is nakadepende yan sa mga sitwasyon. If ang Israel is righteous enough, magdasal lang sila, tumawag sila kay Hashem, sila lahat na tumawag sila kahit na isang Sabado lang, isang Sabat lang nila, then the Mosyak will arise. Ang problema, paano mangyayari yan? Yung ibang mga Hudyo is naging Kristiyana. Yung iba naging Buddhist, yung iba naging atheist. So, paano mangyayari yan? So, kailangan sila ng suffering. Kasbi shalom, wag lang sana. Pero, di natin alam ang plano ni Hashem.
Kaya tingnan natin, maraming mga suffering ang nangyayari sa Israel kahit gaano sila kayaman pero ang dami nilang problema. O dahil yan, na kailangan nila yan para mag-suffer sila kasi ang suffering po nakakawala ng sin. Okay? Salamat sa tanong, Shures Infinity and Herbert Pamesa. So, hopefully nakuha po natin na naintindihan po natin yan. So, pag sinabing create me a pure heart and correct spirit, renew within me. Meaning, nito po, a pure heart and a correct spirit is meaning po yan siya. May kailangan gagawin po tayo para makuha natin yung pure heart and correct spirit. So, ano magagawa natin dyan? Okay, dito muna tayo sa mga tanong, no? Ikaw, Aki, di ka na ma-reincarnate dahil alam mo na ang tura. Tama ba ako? Need mo pa ibalik para makapagturo ng tura. Okay, hopefully. Hope so, no? Pero hindi din kasi alam ko sa sarili ko kung ano talaga. Kasi may pagkakamali din po ako. Huwag kayong mag-isip na ako mo andito ako sa tura. Nag-aaral ako ng tura at medyo hindi naman gaano kadami. Kunti lang din. Hindi ibig sabihin righteous na ako. Katulad lang po din nyo ako na nag-ano din. May ano din. Kailangan din mag-rectify. May mga pagkakamali na kailangan din correct. Kaya kailangan talaga natin makuha yung tamang interpretation ng tura. Yung ayon sa kagustuhan ni Hashem. Yung hindi ayon sa gusto nating marinig. Kasi may problema kasi tayo kasi meron tayong gustong pag-aralan pero yung gusto lang nating marinig. Yung problema, paano mo pag-aralan ang kabuuan kung yung gusto mo lang marinig ang mapag-aralan natin? Kaya nga sabi ko sa inyo, i-widen nyo talaga yung isip ninyo. Shures Infinity, kung sakaling buhay pa tayo at the time ng 280 years and the Messiah comes, mamamatay pa rin ba tayo? Yes. Because the first era of the Messiah, that is actually war. War po yan. Hindi po yan, pagdating ng Messiah, death will cease. Hindi po yan ganyan. Pagdating ng Messiah, start po yan siya para ang war mawala. Pero kailangan mo nang magka-war para siya mawala. Ano ang mawawala kung walang war? O, di ba? Logic lang yan siya. So, para mawala ang war, kailangan muna magka-war. Kasi ano ang mawawala kung walang war? So, kahit na ganon. Kasi ang mangyayari kasi niyan, halimbawa, during the time of Gog and Magog, nasa first era kasi yan yung war during the time of Gog and Magog. Ano yan Ano yan siya? Medyo mahirap na panahon yan, pero andyan na ang Moshiach, tatayo na siya ang makikipag-away sa lahat ng kaaway ni Hashem. So, hanggang sa matuto ang mga tao. And that is after the war of Gog and Magog. And that war of Gog and Magog, ang makasurvive niyan is may possibility na masama doon sa ulam ba? Sa resurrection of the dead. Kaya nga may resurrection of the dead Kasi hindi ka po pwedeng masama doon sa resurrection of the dead hanggat hindi po matupad sa tao yung kasabihang galing ka sa lupa. Kailangan mong bumalik doon sa lupa. So, kahit na sinong tao, makalampas ka man yan, maabutan mo yung after the war of Gog and Magog, nakatago ka, mabuti ka magtago-tago. So, pagising mo ganyan, wala na, tapos ng gera, wala na, lahat sunod na sa Israel, masabi mo, uy, tama pala mali pala yung nasunod ko na ang God of Israel pala talaga ang tama. So, ang mangyayari dyan, sasabihin mo, uy, so kung ganun, mali pala yung tinuro sa akin, yung nasunod ko. Okay. Nations, let us gather together and go to Jerusalem to worship the true God. Ngayon, buhay ka, hindi ka dumaan sa pagkamatay muna. So, kailangan mong bumalik sa lupa. Kaya lang, kakaiba yung pagkamatay mo kaysa doon sa mga kamatayan na nadaanan mo sa previous life. Kasi, pag nabuhay ka dyan, nakalampas ka sa Gog and Magog, kailangan mong bumalik sa lupa. Pero yung pagkamatay mo is para kayong
para kang isang kambing or karnero na gikusyer pag patay. Yung hindi mo mararamdaman ang sakit. Yun po ang kamatayan na ng huling pagkamatay, yung maabutan talaga. Namusyak. Yung nakaabot sa huling panahon na hindi naapektuhan dun sa War of Gog ug Magog kasi malakas magtago. Tapos maliban sa malakas magtago, may preparation talaga na ginawa. Kasi ang may preparation lang ang makakasurvive. So halos lahat ng tao, actually ganito yan. The first era of war is actually automatic, 2/3 ang mawala sa Israel. According to Ezekiel, Zacarias 13. Zacarias 13:9. Na 2/3 kaagad ang mawala. So sa 2/3 na yan, 1/3 ang maiiwan. At yung 1/3 nila, magsasuffer pa yan. Grabe ang suffering. Doon sa panahon na yung titinding ang musya. So yung mga naunang mamatay, pwede pang ma-reincarnate. Pero sa panahon na pagkatapos ng War on Gog and Magog, solve na ang problema. Death will cease. So wala na ang reincarnation, wala na ang gihinom, wala na ang problema, wala na lahat. So everything is reward. What's remain? All reward. Kaya may resurrection of the dead. Kasi bibigyan ng reward yung mga namatay. Okay? Sures Infinity, Rabbi Skubak said, Messiah will only come when all the Jewish people gather or already back in Israel. When there is already peace, when peace already dwells on earth, then the Messiah will come. Yes. Ang problema, how the Jewish people come and worship Hashem. Paano? Kanya-kanya silang kung bibilangin according to the survey, only 20% ang religious. 80% ang hindi religious. So, paano yan? Yung mga secular dyan, minsan yung iba nagbakla na. Yung iba naging Christian na, yung iba naging atheist na, yung iba. So, paano yan? Para mawala yung kasalanan nila, anong gagawin nila? Mas ginusto nila yung buhay na yan kaysa magsiging takbo. So, ang gagawin ni Hashem, bibigyan sila ng maraming suffering. Kasi yung taong maraming suffering, tatawag yan doon kay Hashem. Di ba naikwento ko sa inyo yung isang hari na naglakad doon sa gitna ng forest, doon nadaanan nila yung isang babae na nirip. Tapos, sinabihan ng hari, sundalo, ligtas niyo yung babae na rape. So, takbuhan ngayon yung mga yung mga rapist. So, pinadala ng hari, basta ka na day. So, ang ganda-ganda ng babae. Tapos, ganda ng babae, sige, hapahatid kita ng mga sundalo ko doon sa bahay mo. So, uwi ang mahal na hari. Ang problema sa mahal na hari, hindi na makatulog. So, pakuha mo yung babae, dalhin sa harap ko, sabihin mo ang gawin kong asawa. So, yun, pinakuha. Ang problema naman, ayaw ng babae. Kasi ang pangit daw ng hari. Kahit na dil-dil na lang daw siya ng asin, hindi na, kahit na hari pa yan siya, kahit kanya pa yung buong mundo, hindi na, ang pangit niya. Kasi, ang mukha niya is ganun ang ilong, ganun, ako tayo, kita talaga yung butas, tapos, pango pa, tapos malaki pa yung buka, tapos, ang height niya, maliit lang, putot, tapos malaki ang tiyan, parang palahubog ba? So, sabi niya, ayoko. So, ilang balik sa sundalo, ayaw. So, sinabi ng hari, okay, dadaan tayo doon, dradramahin natin siya, ipaparip natin. Tingnan natin kung magtawag ba siya sa atin. So, pinarip. Timing na dumaan sila. So, nung nakita ng babae na nire-rape siya, nakita ng babae ang hari, tawag siya ng tawag. Kaya, yun ang gusto ni Hashem. Ayaw tumawag Ayaw lumapit kay Hashem kahit anong tawag ni Hashem, ayaw lumapit ng iba ng mga Hudyo. So, ano bibigyan ni Hashem? Bigyan sila ng maraming suffering. Kasi yung taong maraming problema, sila yung kalimitan na lumalapit doon kay Hashem. Kaya, hindi talaga matapos ang problema ng Israel. Okay? Ano po ba ang War of Gog and Magog? Okay? Kakaiba po ang ang
interpretation ng Christian. Iba po. Ang interpretation po dyan ng Jewish, ang Gog is the prince of Magog. Magog meaning nations. So may isang prinsipe po siya, and that is the Christian king. Yung tinatawag nila na Armelos. So, siya po ang Christian king. Uriin mapapaisa niya po yung Christian at saka yung Muslim against Israel. So, isang prinsipe which is the Gog at yung mga nations, Magog. That is the war of Gog and Magog against Israel. Okay? Hopefully naintindihan, Brother Herbert Pamisa. Okay? So, ganun nga, no? Pag sinabing pure heart and correct spirit, meaning po nito, kailangan po meron tayong good attitude and proper conduct. Kaya nga yung mga leader natin, kapag wala ako, yun talaga ang gusto ko nilang matapik. O yun talaga ang gusto ko nilang matapik para magkaroon sila ng tamang attitude. Kasi sila yung nagtuturo, nakakaya naman dun sa sarili nila na sila yung nagturo niyan para pag andun sila sa sitwasyon na medyo hindi maganda, marunong sila na mag-deal. Kasi napag-aralan nila yung good deeds, yung good attitude and right conduct. So, pure heart and correct spirit means having a good attitude and proper conduct. Meaning, kapag meron ka ng good attitude and proper conduct, you will become an honorable person. Kasi meron ka ng magandang motivations. Yung napag-aralan sa Orkus Kayim, doon sa Pathways of Life, magagamit mo na. Kaya makita ninyo sa mga leader natin, so yung mga nakikinig nga pala dito, no, magpa-member kayo doon sa Kuhutura Study. Kasi doon nila ginagawa yung live stream Kasi minsan may mga tanong din na hindi naman natin masabi na gano'n na din kagaling yung mga leader natin. Siguro nag-aalangan din sila. Kasi problema nga naman kung merong ibang taong magtanong. So, turo ko sa kanila, okay lang yan. Basta yung tanong stick to the topic. Huwag kayo sumagot kung hindi dun sa topic. Yun ang sikreto dyan. Pag umabot na kayo, kayong lahat, pag matuto na talaga, nakapag-aral na talaga ng maayos, then that's the time na tanggap kayo ng kahit na anong tanong. Kagaya po nito. So, pinauna ko talaga sa kanila ang Orkus Kayim. Kung maaari nga, pag katapos niyan, ipa-review. Kasi para ma-digest talaga nila. Then, after reviewing the Orkus Kayim, the Pathways of Life, after ma-review nila ng 2 beses, bigyan ko sila ng ibang topic, which is the topic of Teshuvah. Okay? Yung sa repentance. Paano mag-repent? At kailangan mag-repent. Bakit merong repentance? Okay? So, ganun po. Hanggang ngayon, andun sila. Kaya lang, itong ibang mga leader, kapag wala ako, medyo hindi handa. Hindi handa sa although yung ano nila is active yung nila, maingay sila dun sa chat group nila. Pero pag nagtawag na yung isa, walang sumasagot. Dapat active ka. Active. Ang nakakaalam po dun sa schedule ko is si Nick. So, antayin ninyo yung announcement ni Nick. Kasi minsan, akala ko makakapag-live ako. So, pag nagipit ako sa oras, chat ako kay Nick. Nick, follow up, Nick. Kagaya ng morning prayer. Minsan, hindi ako nagigising. Kasi, kulang talaga ako sa tulog. Madaling araw ako nakakutulog. Tapos, madaling araw din ako gising. So, halos 2 or 3 hours lang yung tulog ko. So, ngayon, medyo nagbago yung routine ko. Minsan nakakagising ako, minsan hindi. So, medyo nakakapagpahinga kasi medyo mataas yung tulog ko. Kapag hindi ako nagising, ibig sabihin mataas ang tulog ko dyan. Kaya si Nick, pagdating ng alas 5, pag wala ako, automatic yan, papasok yan siya. So, salamat talaga doon kay Nick Tadley kasi isa din siya din ang may tama talagang signal. So, ninyo si Nick, i-add ninyo si Nick Tadley, then pasok kayo dun sa
doon sa ano, pasok kayo doon sa Kuhutura Study. Oh, that is actually a private group, no? So para makapasok kayo, kailangan nyo akong i-add. Oh, kasi may mga nanonood dito na ibang tao na hindi naka-add sa akin, hindi ako friend. Followers sila pero hindi friend. So hindi talaga nila nakita yung ano ko. Pero kung mag-add friend kayo, wag naman yung title ninyo hindi ko kilala. Tapos naka-lock profile pa. So kung isa ka sa mga naka-lock profile dyan na walang pangalan, wala man lang kahit na isang post, hindi ko talaga yan i-approve. Maliban na lang kung i-message mo ko ng formal. Nakita ko, paano ko sino to? Mamaya, scammer ka na, di patay ang ano. So, dapat, pag nag-add kayo sa akin, dapat, kayo, may identity talaga kayo. Kung naka-lock profile kayo, at least mag-chat kayo para makilala ko kayo, para matawagan ko kayo. Hindi yung kasi alam naman natin yung panahon ngayon, kaya yung iba nagla-lock profile. Pero pag naka-lock profile ka pa, wala ka pang common friend, wala ka pang friend. So, ibig sabihin, bagong gawa. So, kailangan kang sa akin, mag-PM. Brother Emmanuel, may bago akong account. Ito yung account ko, paki-approve. Nag-add friend ako. Then, paki-invite mo ako dun sa Kuhutura Study. Para pati yung mga teaching na nandoon, tinuturo ng mga leader natin, maibigay ng maayos. Marinig ng maayos para hindi lang sila ang makapag-aral dun sa teaching ng Orcos Caim, kundi pati po kayo na nakikinig. Kaya nagtataka ako minsan dito, umaabot ng 40 plus, pareho kagabi, umabot tayo ng 106, 108, minsan umaabot ng 200, minsan umaabot ng 90. So, ganun yung actual natin. Ngayon, umabot tayo ng 44. Mga 45, 46, bababa na naman ng 44. Siguro pasilip-silip yung iba. Pero hindi po tayo bababa ng 30. Pero kapag ka doon na sa mga leader, yung problema hanggang 20 lang. 22. Siguro, yung iba sa inyo hindi naka-add doon sa Kuhutura Study, kaya hindi ninyo nakikita. Kaya kung pwede, i-add nyo ko, pero yung kailangan ng isang magtuturo ay kung pwede full of knowledge ng Torah. Need siguro mag-aral talaga para makasagot sa mga nagtatanong. Yes, makinig ng This is our way of learning. Kasi kung igagaya ko kayo sa akin, ang mangyayari po sa inyo, kailangan nyo magbasa ng buong buhay. Kailangan nyo magbasa ng buong buhay. Kaya ba ninyong basahin ang 364 articles, mga 360 plus articles, na bawat article po may page po na yung iba 90, yung iba 30 page, yung iba naman 7 page lang, pero marami po din ang sobra 100 page sa isang article. So, kaya nyo pa buyang basahin? So, ang problema, ang mga tao minsan hindi na mahilig. So, kung wala kayong kakayahan magbasa, makinig kayo dito. Mag-review doon sa YouTube. Makinig. Ugaliin talaga na huwag sayangin ang oras doon sa pakikinig, panonood ng ibang na hindi mo makuha yung aral. Lalo na ngayon na Tagalog. So, walang rason po na yung mga Tagalog na hindi maabutan ng good news, ng magandang balita. Tatawagin natin itong magandang balita kasi may pagkakataon na sila na maintindihan nila itong katuruan. Kaya nga, dumadami tayo sa Manila Kasi yung iba sa kanila nakapanood doon sa YouTube, accidental na napagsabihan ng isang kakilala. Ang iba naman, may endorsement galing doon sa rabay, nahanapin ako. Yung iba naman, nakakita doon sa FB. So, ganun po yung sitwasyon. Kaya kayo, share kayo. Huwag kayong So, nakikita ko minsan dito yung share, kumukunti. Habang tumatagal, kumukunti. Wala namang bayad yung share. Yun lang ang tangi din pong maitulong ninyo para ma-propagate itong mga messages natin. Alam mo, ma-share ko. Antayin natin, ma-share ninyo. 1 buwan lang yan, madidelete yan.
Kaya may nagtanong sa akin, bakit na nawawala yung share niya doon sa mga kakilala niya? Nawawala kasi ang Meta is actually, ano sila, yung after 1 month, kagaya nitong live is dinidelete nila. Dinidelete nila after 1 month. So kayo, i-share ninyo, kung pwede, i-download ninyo, para ano ninyo kahit paano magkaroon kayo ng sariling kopya na kayo mismo makarinig din pabalik-balik, kasi yung pag-aaral ng Torah is hindi yan pwedeng isang beses lang. Maraming beses po yan. Tsaka salamat din sa mga tao na nagbigay ng stars. Kasi nung mga unang panahon medyo malakas yung stars, pero dahil nga sa hirap ng panahon di din natin masisi na medyo lumiit, no. Yung pinakamalaki sumabot ata ng 7,000. 2 buwan. 2 buwan po yan, kasi hindi mo yan makukuha hanggat hindi yan umabot ng $100. Hindi yan aabot ng $100. Hindi yan makukuha sa FB. So pag umabot ng 6 months, hindi pa umabot ng $100, mawawala po yung stars. So nung una, umabot more than $100, kaya nakuha natin within 2 months. Kumunti. Ngayon, makakaabot siya ng 2 months, minsan malampas 2 months. Kasi antayin talaga na umabot ng $100. Okay, so yun nga, no. Yung iba naman, in-encourage kong na huwag magbigay ng stars. Pero sayang din yung stars, kasi magagamit natin yun na dagdag sa pamasahe o dagdag pang internet. So, yun nga, no. Ang iba, minsan may dumadating dito na na chidaka, sinasabing stars ko yan. Stars na daw yan. Okay lang. Basta ako, hindi ako nangihingi. Wala akong hinihingi. Okay? Ang sa akin lang na pag may lakad, kung may maitutulong, tumulong. Pero kung wala, okay lang din. Kasi kailangan ko talagang puntahan yung mga bago, kagaya bukas, travel po ako to Manila. Then, para i-meet yung mga baguhan dun sa Manila. Kasi hindi naman pwede na habang buhay. Kasi iba talaga kapag ka nakaharap po ako personal. Kasi maitatanong talaga nila yung gusto nilang itanong. Iba kasi kapag kakaharap, kasi minsan yung iba, yung mga tanong nila mahirapan silang sabi dito, kasi siguro mahihiya sila na ma-broadcast yung nila. Mahirapan sila na may broadcast yung mga tanong nila. No, kasi minsan may mga tanong na medyo mababaw talaga, na medyo nakakahiya itanong. So, kailangan makaharap talaga ng personal. Kaya na plano ko talaga na every year punta talaga ako ng Manila, kasi dumadami talaga doon. Marami po tayong bago doon sa Manila. At nandun po ako, travel ko po bukas sa Manila. Flight ko bukas. So, yun nga din, no, I would like to use this opportunity, no, para pasalamatan yung lahat ng tumulong doon sa kapatiran natin, no, na walang pagkain. Actually, nakapadala na po ako ng 5,400. 5,400 na po ang napadala ko. Ginikas ko din sa kanila, kasi kung palawan ko, ang problema, hindi naman sabay-sabay yung pagpapadala. Hindi sabay-sabay ang pagpapadala. So, ngayon, bago ako nag-live, nakapadala po ako sa kanya ng dagdag na umabot po lahat ng 5,400. So, sinasabi ko sa kanila, baba muna kayo dun sa bayan na lugar ninyo na merong GCash. Then, forward mo sa akin yung number. Para pag-antay lang kayo doon, kasi papadala ko ngayon diretso. So, ayun, nakukuha na nila, nagpi-feedback sila, nakuha na namin, brother, salamat. So, salamat doon sa mga tumulong, kasi kahit papano, ma-solve yung problema. Biro mo naman 2 araw walang kain. Tutubig-tubig na lang daw. Parisa na lang ng kunting asin. Hindi kasi natin din hawak Hindi naman sila ganun ka din, kasi labor lang din ang alam. Sabi ko nga, may mga tao talaga na kugihan.
nagtatrabaho kaya lang wala talaga ding opportunity. Una-una, hindi nakapag-aral. Alam naman natin na kapag kulang ka sa mahirapan ka talaga. Kasi ultimo janitor ngayon, kailangan college graduate. So, wala kang mapuntahan talaga. Mag-farm ka din. Mahirap kaya din mag-farm. Lalo na nakasubok ka na magtrabaho ng construction, kikwenta ka na ngayon ng arawan pag nagtrabaho ka ng construction. Pero pag nag-farm ka, swerte na makaginansya ka. Sa panahon ngayon na hirap talaga ng buhay. Yung tanim mo, hindi yan tutubo kung walang abono. Sa abono pa lang, patay ka na. So, alkansi talaga mag-farm. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Mag-farm pa din kasi pag tayo lahat na narbaho, wala nang nag-farm, wala na, patay na tayo. So, yung mga nasanay na magtrabaho, hindi na talaga yan magpa-farm. Kasi kahit na bumalik sila ng farm, tapos hindi man lang ma-coop up yung kita nila weekly, wala, babalik talaga yan doon sa pagko-construction. Construction di naman palagi nawawala ng trabaho. So, medyo mahirap, umuwi sila, problema doon sa nauwian, walang trabaho. So, ayun, nagutom. Sabi ko, maghanap talaga ng trabaho. Hindi habang buhay na nanghihingi tayo sa kapatiran. So, sa atin is, lang, pambigas-bigas lang na para magkaroon ng lakas na maghanap ng trabaho. Ganun, napakaraming problema ng mga pero hindi naman natin lahat masasagot. So, yan lang talaga mga urgent. Salamat doon sa mga kapatiran na wala talagang sawa na tumulong doon sa mga tao na inihingi po natin ng tulong. Maganda po yan dahil gumagawa po tayo ng mga magandang bagay. Okay, so sabi ko nga wala na bang tumutubo na maski alugbati at kamuti tap sa likod ng bahay nila at nagugutom na. Hindi naman pwede sister na maga, tanghali, gabi, kamuting dahon lang ng kamuti at alugbati at kamuti lang. Siguro pwede yan siya kung doon ka talaga, native ka na wala ka talaga magagawa, kaya kain ka na lang sa buong buhay mo ng alugbati at kamuti. Yan kaso mga tao na natuto na nagpunta ng syudad magtrabaho. Hindi na yan kakain ng ganyan. Kakain yan, isang kain, dalawang kain, pero pag umabot na lang yan na 2 araw, wala na, iiyak na yan. Iiyak na yan. Gahanap na yan kahit man lang bulad, kahit man lang So, siguro pwede yan kumain ng kamote. Kung nasanay ka mula nung hindi ka nakapasyal ng syudad, hindi ka makatikim ng buhay ng syudad. Pero pag nakatikim ka ng syudad, nahanap ka ng coke, maghahanap ka ng malamig na tubig, maghahanap ka ng medyo masarap-sarap na pagkain. So, pag nakatikim yan doon sa syudad trabaho, pag bumalik siyan, tapos nagtanim, tapos bumagsak kasi walang aning maayos, babalik yan doon sa syudad. Yan, ang kaso, ang syudad din medyo mahirap din. Kailangan nila maghanap ng trabaho. Pag may trabaho naman, gastos naman ang gastos, walang control. Ayun, gutom talaga abutin kasi wala talagang pero hindi naman pwede na pagalitan natin pag nanghingi ng tulong. Hindi din yan hihingi ng tulong kung hindi na talaga kasi ito paghingi ng tulong, nakakahiya yan pero kapag wala talaga, dapat walang hiya-hiya. Wala nga naman magpakamatay ka dyan sa gutom. Naiintindihan naman yan ng mga kapatiran, ang buhay talaga yun, mahirap. So, maraming salamat, So, kapag sinabing, create me a pure heart and correct spirit, renew within me, meaning, kailangan po meron tayong good attitude and proper conduct, which results magiging honorable person ka. Dahil meron kang honorable motivation. Sure is Infinity sa palengke, bro, tagahugas ng pinggan, yes. Pwede yan siya. Kung merong mga taong makita nimo na punta doon sa palengke, mayroong ba kayong tagahugas, pero hindi naman lahat ng tao pwedeng pumunta dyan. Kasi ilan lang din naman yung mga karinderya dyan. Ang dami kayang tao naghihirap. Tapos, alangan naman ikaw na naandyan ang hingi ng trabaho, pilit mo yung sarili mo kahit na may tagahugas na sila. Buti sana kung may anting-anting tayo na
lasunin natin yung unang tagahugas nila para maghanap sila ng ibang tagahugas. Yung kaso hindi. Yung iba meron na tagahugas. So, mahirap din. Kailangan din maghanap. Meron din. Pero alam ba natin nga, yung palengke, ang liit-liit din ng sahod dyan. Na kung hindi ka din magsa-sideline dyan, wala talaga. Pero at least meron. So, yun nga no, within this characteristic, kapag ka nagkaroon ka po ng good attitude and proper conduct, yung characteristic na yan, doon po nakalagay ang sekreto ng success. Which success means hashlaka. Kung dadalhin po natin yan doon sa gematria, science of number ng Jewish, that is 138. No, so meaning sa hashlaka is success, which is successful. So what is the connection between being successful and a pure heart? So sasagutin po natin yan bukas. Okay? May live po tayo kasi andun ako sa Taguig niyan. So doon po ko titira kina ni Sister Analisa Vergara. So doon po ako, so magkakaroon din tayo ng live gabi-gabi. So hanggang sa susunod na panahon, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life, in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked. Because you have said, the Lord is my shelter, and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf, to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper, you will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen.
Nakarot Beno, 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 Adonai. Nakarot Beno, Beno, Bebaker, Behekalo. Nakarot Beno, 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 Adonai. Nakarot Beno, Beno, Bebaker, Bebaker, Bekalo. Okay, gandang gabi po.